amino acids. Yeah, tryptophan. Ito yung ginagamit sa production nga ng serotonin, yung happy hormone. At ito rin nakakatulong din to sa lahat ng mga bahagi na kung paano labanan yung stress. Eh, alam mo naman ang mundo natin ngayon. Sino bang walang stress ngayon? Di ba sabi nga abnormal lang tao na walang stress. Totoo, Dok. Ay, abnormal, hindi tao yun. Pero ang tanong, kailan meron kang energy ron? Meron kang kakayanan doon. Yun ang kailangan natin gawin. It's simple. What can we do? And that's the way it is. We must accept that. Kaya yun yung pinakamahalaga na bagaman siyam itong amino acid nito, siyempre, gusto rin naman natin yung ating mga manonood sa susunod na mga darating na Sabado, sundan nila yung mga kung ano yung benefit ng additional pa ng mga essential na yun. At saka for sure maghahanap ang ating mga manonood kung saan matatagpuan yung mga amino acids. Yun ang napaka-exciting part. Kaya tuto kayo. Kasi ang programang ito talaga, ito ay bugbugan ito. Hindi bugbugan na para patamaan. Physical. Oo. Ibig sabihin dito, yung bato-bato sa langit, i-open natin. Bigyan natin ng choice ang tao. Lalo na ngayon, ang dami nagkakasakit. Yan ba naman, hindi pa enough yan para magkaroon tayo ng tinatawag na alarma. Kumbaga sa sunog, alam mo nagkakasunog na. Siyempre, ang adrenaline natin, talagang grabe yung takbo niyan. So tayo ba, meron ba tayong ganung uri ng pakiramdam? Na alam natin na pila-pila ang tao sa ospital? Na halos napunta na lang yung kanilang kabuhayan sa paggamit doon sa kanilang nararanasan sa buhay. Kung magkasakit ka, no? Yeah, bilang Seventh-day Adventist, I believe that we are here purposely. We are here to be part of that kind of work. Katulad nga ng isoleucine, ito ay nagpo-promote ng productions ng dugo, hemoglobin. At ito rin yung, ito tatamaan na naman itong marami rito Nagme-maintain ng blood sugar, yung mga may diabetes. Kaya pag ikaw may problema, o kaya nagkaroon ng coagulation or what sa dugo, ibig sabihin, kulang ka sa isoleucine. Ang tanong ito, alam nga namang ibibigay mo kumbaga sa kalpintero, alam mo kailangan niyang pako, kailangan ng martilyo. Tapos yun yung kailangan ng mga may diabetes. Tapos kung ano-ano yung iabot mo. Kaya nami-maintain nila yung sakit nila. Supposed to be, ang diabetes naman, may mga patotoo naman talaga tayo. Malaman mo lang yung bahagi na dapat mong ibigay, nire-repair ng katawan yan. Kaya ako naniniwala kasi na I'm sorry, may gamot ng diabetes. Hindi para i-maintain yung diabetes. Sorry. And we can prove that anyway. Hindi para i-down ang kung sino pa man. Kaya kung gusto niyo gumaling yung diabetes niyo, 8 laws of health. Ayan sa ating po mga manonood at lalo na po dun sa ating po mga kaibigan na meron pong diabetes, 'di ba? So kailangan natin na magkaroon ng paano ba to, change ng lifestyle natin kasi pwede itong matanggal, pwedeng maalis yung diabetes natin. So, napaka-importante po na magkaroon po tayo ng healthy lifestyle at sumunod tayo doon di sa ba pinangako ng Panginoon sa Exodus 15:26, aalisin niya lahat ng ating karamdaman? Yung binanggit ni Mrs. White tungkol doon, kasama palang 8 laws of health doon. Na yun yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Kaya ito ang gamot, basahin mo sa Councils on Health, page 60. Mababasa po dito po sa Councils on Health, page 90, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, and trust in divine power. These are the true remedies. Ay, malinaw yun, Dok, no? Na ito talaga yung gamot. Ito pala yung susi. At sa Ministry of Healing, binanggit doon, 127, there are so many ways of practicing healing art. But there is only one way that God's approved. Ano yung approve ng Panginoon na healing art? Di ba maraming modalidad na pinapractice ngayon? Pero ang totoong modalidad o natural medicine, ibinigay sa Seventh-day Adventist noong 1800 na pinagmamalaki ko ito. At naranasan ng misis ko, dahil nung araw kasi si misis, nagkaroon din siya ng breast tumor. So it happens, during that time, paborito namin kumain sa restaurant, lalo na Chinese. Kasi Chinese ang misis ko. Siyempre, ako laking probinsya, siya laking Manila. Doon kami nagkakilala sa States Siyempre, iba yung background ng pamilya niya, iba yung kinalakihan ko. Nangyari, parang nag-compromise ako. Yung damit ko nung araw, hindi makapaniwala na ganito yung
damit ko ngayon. Yung baywang ko talagang sobrang laki. Kasi nag-compromise ako eh. Hindi ko tinayuan yung kinalakihan ko. Bagaman hindi naman ako vegetarian nung araw. Pero maggulay kami. So nung napunta nga kami na Amerika, siyempre maganda yung negosyo ko nun. Nasa solar ako nung panahon na yun. Ang nangyari, nagkasakit ang misis ko. Ako naman, I was weighing 185 pounds, 180, 175.